ginagawa ko po yan ganyan. Kumbaga, pag tumaas yung infection ko, sinasaksakan ng antibiotic yan, dextrose. Grabe. Okay? Napakabait nga ni boss niyan. Masal, ayokong ano yun kasi sinagot ni boss yung antibiotic ko niyan. Mahal niyan eh. 3,000 yan isang araw. So, napakabait ni boss, sinagot ni boss yun. Okay? Kasi nga nakita niyang ganyan yung condition ko. So, bago pa po mangyari yan, okay? Bago pa po mangyari yan, there was one point kasi, yun nga, offliner po talaga ako, offline. Pag umataw po talaga ako po kasi nung nag-offline ako, hindi ako uuwi hanggat hindi ako pagod. Yung uuwi lang po ako, matutulog na lang ako. Or dahil nga mayroong one time, antok na antok yung kotse ko, nabangga, hindi na ako umuwi. Kaya pag hindi ako umuwi, alam na ng nanay ko yun, natulog na ako sa kalsada. Kaya nga nung nakasama ako ni Charles, pare sabi niya, bilib ako sa'yo. Kaya bumilib sa akin siya, Charles, kasi wala na sila sa opisina, nandun pa ako eh. Wala pa sila sa opisina, nandun na rin ako. Nag-uwian na sila, natulog pa ako sa opisina. Ganun ang hataw ko nung kaya bumilib yan si Charles sa akin. Kumbaga ako po, ano yan eh, hard work pace eh. Wala pong magic na yayaman ka na hindi mo isasagad ang sarili mo. Kalukuhan po yun. Diba? And to the point na, ako na nga po nasa ganung condition eh. Anong nangyari kasi niyan, nung nakita ng doktor na may condition ako na gano'n, sabi ng doktor, kikita ka ng malaki pag humataw ka ng ganyan sa katulad sa sinasabi mo, yung offline. Nga lang, mamamatay ka ng maaga. Mamimili ka lang kung kikita ka, pero mamamatay ka maaga. So, syempre, sa akin that time, adjust, bagsak yung mundo ko dahil breadwinner ako sa pamilya, tapos hindi na ako kita malaki. And then one point, sabi ko kasi, kaya ako lagi ko sinasabi sa grupo ko yan, bad things happen for good, laging merong dahilan ng Diyos. Kaya sabi ko may maganda to eh. May kumpare ko lumapit sa akin. Sabi niya, pare, nung binunyagan yung anak ko, meron kang tao doon na na kumpare mo rin sana na hindi kayo nagkita, parehas kayong wala eh. Okay? Yung tao na yon nagwa 1 million siya isang buwan, nasa online lang. Doon ako na-amaze na pwede palang kumita kahit nasa loob ka ng bahay. Actually, yung tao na yun ngayon, hindi ko na kayang mabuli, nag-140 million na siya. 140 million siya isang buwan. Pilipinas? Opo, sa Pilipinas. Pero hindi siya network kasi nag-start yan sa network. Pero ngayon hindi na siya network eh, parang marami na siyang kumpanya na produkto. Dati nag-abot pa kami noon, apps, nagkita kami noon, 1 million siya, 800,000 ako. Tapos sabi kong ganun, actually sir, naikwento ka lang sa akin, idol na idol kita eh. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa. Basta pag uwi ko ng bahay, yung computer ko, hindi pa uso po ang internet na ganito. Ano pa nun, deload yung niloload. Kaya yung PC ko pa, parang ang memory that time, 4 GB, yung memory ng PC ko, 500 MB. Kaya pag kinilik mo yung mouse, kumain ka muna, mamaya pa yun. Diba? Pero nag $10,000 ako doon. Yun ang unang nakatikim ako. Kaya nagustuhan ko online noon. Tapos sinabi ko nga sa mga kakilala ko, sabi ko pare, darating yung point ang tao, magre-recruit na sa Facebook. E tapos sabi ng mga kakilala kong leader, pare kalukuhan yan. Hindi naman lahat ng tao may PC. Sabi ko, pare may point ka, pero magtataka ka, taga-squatter may Facebook. Napaisip din yung kaibigan ko, sabi niya, ano? Squatter yun pre, walang PC yun, pero may Facebook yun. Kaya nung time na nag-recruit po ako, sa online simula pa lang, pag wala kang PC, hindi kita re-recruit eh. Imagine niyo po yung ganun katindi. Dahil ang cellphone, katulad ka sinasabi kanina, 5110, 3210, wala pong internet yan eh. Diba? Kaya pag wala kang PC, hindi kita marirecruit, hindi ka para sa akin. Tapos di ba nakasulat po sa akin, no meetups? Mababasa niya, no meetups eh. Diba? Kaya minsan kukontakin ako ng leader, parang okay lang ba kita tayo? Parang hindi mo ba nabasa, no meetups? Bawal tayo magkita. Gusto mo, punta ka sa computer shop, kausapin kita. Kasi sabi ko, ang challenge natin bro, pag minute kita, kinausap kita, dahil doon kita na-convince, bibit-bitin mo yung kakilala mo, nakamimit ko, hindi ako pwede doon. May health condition ako eh. Kaya sa akin lang, adjust, wala ako kasing choice, wala akong pagpipilian. May choice kasi kayo eh. May pinagpipilian ka, that's the reason, hindi mo maibuhos ng todo eh. Nauubusan ka ng ideas kasi may pinagpipilian ka ng iba eh. Kaya kung wala na akong pagpipilian, kailangan ubusin ko na ideas ko dito. Diba? Kaya ganun po ang ginawa ko. Tapos adjust, babae pa mukha ko nun. Hindi lalaki. Bakit?
Nandun ako sa isang kumpanya, matatanggal ako, ops, nag-100,000 pa ako dun. Malalaman nila di ba? Na nasa iba ako. Ini-explore ko pa lang online. Ginawa ko, mukha ng girlfriend ko. Kaya ang sumikat sa online, yung mukha ng girlfriend ko nun. Kilala siya. Kasi siya ginamit ko. Tapos ang ginawa kong discarte nun, ang ginawa kong discarte nun, kaya nga nung nakarang, kinukwento ko sa mga downline ko, napakaswerte nyo, di nyo dinahanan yun. Sabi ko, dahil ako nun, babae ang mukha ko, ang downline ko, 5 babae, ako rin yun. Kaya marami po akong Facebook. Kumbaga, pagka nakausap ko yung tao, ilalagay ko dun sa isang group chat, yung 5 babae nandun, ako lahat yun. Kaya sasabihin nga, grabe siya, no, ang galing, grabe no, ang gagaling nyo mag-motivate, di ko lang masabi, ako lahat yan. Diba? Doon ako nag-start na parami ko yun. Pero ngayon, sabi ko, wag na natin gawin yun kasi may mga tao na tayo, hindi na natin ginagawa yun. Ganun ko yan sinimulan. Okay? Tapos yun nga, pag walang PC, di ko marirecruit kasi wala siyang PC. Hanggang dumating yung point, nagkaroon na ng Android, may Facebook na. Okay? So ngayon, basta, no meetups, kaya dati nagtanong sa akin si boss, paano pag makikipag-meet? Sabi ko, hindi ko minimit, boss. Kaya sabi ko, meron dyan, 2 leader ko, ganyan, adjust follower ko siya, di minessage niya ako, taga-in global siya, sir, gusto ko po mag-join, okay lang ba, kita tayo sa office. Sabi ko, pare, no, meetups ako, hindi tayo pwede magkita. 2 lang pagpipilian mo, mag-join ka na, hindi tayo magkikita o hindi ka mag-join. Ngayon, kung gusto mo mag-join sa akin, punta ka sa office, bili ka ng codes. Maraming magre-recruit sa'yo dyan, pare, kasi wala ako dyan. Ngayon, kung interested ka sa akin, bigay mo sa akin yung codes. Binigay niya sa akin yung codes. Nag-100,000 sa akin ngayon yun. Okay, so ganun ang ginawa ko. Pero tignan mo, apps, wala kasi akong choice Kasi kahit sa opisina apps, kaya nga, pag pumupunta po ako dyan sa office, nakaka-3 catheter ako bago ako makarating dyan. Ilang stopover yun, apps. Kaya bababa lang ako talaga dyan, kung may OFW na member ko na bumaga, dun lang, pero hindi po ako bababa dyan. Kaya nga yun ang pinakiusap ko kay boss na baka okay boss, online ko bibili ng codes. Tapos ang products, iwan ko na lang. Kasi nga boss, hindi ko yan mahakot. Dahil nga, kaya intindi ako ni boss doon. Pero patignan niyo po, kasi wala akong option Diba? Yun lang para sa akin. Kaya nag-work sa akin yun. Kasi yun lang para sa akin Hindi mo mapag-work sa'yo. Bakit? Kasi may isa ka pang option Pwede ka pang mag-offline. Yun na lang ang challenge mo, the more na pinaniniwalaan mo yung ganung bagay, hindi ka talaga magiging successful dun. Kasi pinaniniwalaan mo, sa ganito po, Apsa, para at least may idea kayo. Ako nga, 2 linggo, 3 linggo, nagsiseminar ako, walang nagjo-join. Sabi ko pa nga, anong lintik na to? Dennis Villarosa ako, ba't wala nagjo-join? Pero sabi ko sa grupo ko, kung huminto ako, wala lahat to. Don't expect po na magiging madali. Kaya nga, lagi ko sinasabi yan, ang pagyaman, hindi siya madali, hindi siya mahirap, hindi siya sobrang hirap. Kasi kung sobrang hirap lang, interviewin mo lang yung mahihirap ngayon na tinamaan ng pandemic na pumipila sa ayuda. Tanong, sobrang hirap pumila sa ayuda. Sobrang hirap. Kaya nga sila mahirap Ang pagyaman, diba, ang pagyaman kasi sobrang hirap. Kaya nung ginagawa ko yung online at nahihirapan ako, alam ko payaman ako, mas mahirap payaman ako lalo. Kaya ang tawag namin dyan sa grupo ko, we love challenges. Parang ngayon, actually nangyari yan up dati, nag-top 5 ako. Na-block lahat ang ads namin, nalaglag ako sa top 10. Top 10 o top 20. Tapos sabi ko sa grupo ko, guys, nung natulog po tayo, sabi ko, kasi dyan tayo papalo, nag-top 15 ako nun. Ngayon, nagkaroon tayo ng challenge sa ads. We love challenges, mas mahirap, mas masaya. Kasi yan ang magpapalaki sa atin Nung nasolve ko yun, doon ako nag-top 1. Pero pwede sana ako nag-quit nun. Diba? Kasi na-block na kami. Diba? So tandaan nyo po, walang perfect. Kaya kagabi kinukwento ko rin sa isang grupo ko, parang stock market. Umaangat, bumababa, umaangat, bumababa. Hindi naman perfect na angat yan Diba? Pero yung talagang mayayaman, inihintay ko bumagsak. Yung negative sa'yo na bumagsak, positive yun sa mayaman, yun ang hinihintay niya para bumili kasi mura. So the point is, magkukwit ka kung kailan madali o kung kailan mahirap. Pag doon na tayo sa mayaman, bibili ba ako kung kailan pataas dahil sobrang positive o kung kailan negative dahil bumaba? Kaya adjust yun yung sinasabi ko na dapat ma-prepare ko muna attitude niya.
Kasi pag sinaba ko agad yan, same scenario yan. Magkukwit lang agad yan. Nakuha nyo po? Kaya ako pine-prepare, maaga pa. Okay? Ganun ang ginagawa ko. Otherwise, wala eh. Nakuha nyo po? Saka yung pong mindset. Actually, yun na nga, pinakita ko na nga po sa inyo, di ba? Share ko rin to Thankful na lang din kasi ako sa Diyos dahil ngayon, ilang account na tinatrabaho ko, account ng kapatid ko. Eto kapatid ko, napapasok ko na to sa tabi. Account ng girlfriend ko, account ko. Ay, account ng nanay ko. Imagine niyo 4 na account yan. Pero ako, china-challenge ko kasi sarili ko dyan eh. Wala pong nagtatrabaho dyan, kahit isa ako po lahat tumatrabaho niya. Pero ang goal ko, maipasok ko naman sa top performer itong nanay ko sa kapatid ko. Ay, girlfriend ko. Yan naman dalawa na yan. Okay. Ngayon, nung time po kasi na nagkaganito akong sakit, at tignan niyo po naging mindset ko, si Steve Jobs na-invento niya ang iPhone nung may cancer siya. Si Henry C., tinayo niya yung SMDC hypermarket nung naka-wheelchair na siya. So, ibig sabihin, mas lalo silang yumaman kung kailan nung mahirap para sa kanila. Saka ngayon po yung pandemic, in-example ko yun sa grupo ko, nag-discuss ako eh. Sa buong lifetime po sa mundo, first time lang po na may lumalakad sa mundo na ang yaman 100 billion. Ngayon nga, tapos na sa 100 billion, 150, 200 billion na nga eh. Nung nagpandemya. Di ba po nung nagpandemya, kung kailan nang mahirap, dun sila nag 100 billion. Kaya ang question po kasi dyan, kung nahihirapan ka ngayon sa ginagawa mo, huwag ka lalong mag-quit kasi yun yung pinakamagandang sitwasyon. Hindi kung kailang madali. Kasi po ang online, hindi po yan magiging madali. Believe me. Okay? Masisin mode po kayo. Alam ko, na-experience nyo yan. Masisin mode ka. Hindi na nagpaparamdam. Binablock ka. Minsan, minumura ka pa. Di ba lahat yan may experience mo eh. Hindi yan madali. Okay? O but the point is, tapos naba-business ko dahil doon, lang pakailam sa inyo. Basta yayaman ako. Yun ang mindset ko. Diba? Meron at merong nakalaan para sa akin. Tabagay ako kasi isa-update ko kasi. Kumbaga, distant kasi ako kaya alam ko na may mangyayari sa akin dito. Diba? Pero nasa motivation na tayo eh. Pero natanong kasi na just eh. Oh. Sige mamaya, babalikan natin. Pero kwento ko lang po sa inyo Nung unang kaming nag-meet ni boss, para ma-inspire lang din kayo sa lahat na ng members. Nung una po kami nag-meet ni boss, ang kilala ni Abjas saka ni boss si Anthony, hindi ako. Kaya nga ang tinawag ni boss nun si Anthony. Ako hindi po ako pinalapit ni boss. Sabi pa nga sa akin ni boss, pasensya na, hindi kita kilala eh. Sabi sa akin ni boss. Tapos, buti na lang, pagpunta ng office, nandun si Bal. Tinanong ni boss si Bal. Sabi niya, kamusta yung dalawa na yun? Sabi niya, magaling dyan yung isa. Sabi niya, yung isa boss, yung hindi mo kinilala, yun ang magaling, sabi niya. Sabi kay boss. Pero that time po kasi sabi sa akin ni boss, parang hindi ka interesadong mag-network. Sabi ko, boss, medyo ayoko po, gusto ko magpahinga. Sabi kong ganun. Yun nga lang, nag-pray po ako nun. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. May hiningi akong sign. Eh, sabi ni boss, punta kayo sa office, ikot muna kayo doon. Ang naging sign ko po si Mami Bless. Si Mami Bless po ang naging sign ko. Inikot kami ni Mami Bless sa buong opisina, pero hindi namin siya ka-downline. Hindi niya kami magiging downline. Kasi Christian nga ako, ang point ko dito, gusto kong kumita ng malaki, ma-inspire kayo, para ma-share ko sa inyo, yung Diyos na dinadasalan ko. Yun ang pinagdasal ko, ma-share ko ang Diyos. Okay? Eh sabi yung gano'n ni Ma'am Bless, tignan mo yung pangalan ng company, JC, Jesus Christ. Alam niyo po yun, yung parang sabi ko, lintik to Nag-pray ako parang itong-ito. Sabi ni Mami Bless, pag tayo ako sa harap, nag-share ako dyan about sa Diyos. Hanggang sinabi na po ni Mami Bless, kapatid, for sure, ako yung pinag-pray mong sign. Alam mo po, talagang tumindid pala ibo ko. Diba? Tapos sabi kong gano'n, alam mo Mami Bless, pag nagtap ako, hindi kita makakalimutan. After 2 days, nag-meet kami uli ni Boss. Sa Gloria Maris na yan, yun nga yung pinatikim ako ni Boss ng sabi niya, yung soup na yan, 1,000. Hindi ko nga, parang ayoko nga galawin, 1,000 daw yung soup. Diba? Tapos sabi ni Boss noon, ba't interesado ka mag-network ngayon? Sabi ko, Boss, pasalamat tayo kaya Mami Bless. Ito na po ang maganda dyan. Noong time po na, di ba binigyan na po ako ng sign para sa akin?
Di ba? Eh kung kayo po i-analyze niyo yun, magiging madali po yun. Kasi binigyan ako ng sign eh. Alam niyo po, ganito po ang nangyari. Kaya po nag-top si Reggie at si Anthony, sila Chris, ako wala po ako sa top. Na-hospital lang nanay ko 9 months pagka-join ko po. Kabibuild ko lang po ng grupo naubos siya 9 months. Ubus lahat ng tao ko. Alam ni boss yun, binisita pa nga ako ni boss sa ospital nun. Okay, nakatatlong ospital kami. Sabi pa nga sa akin ni boss nun, Des, ba't ikaw nagbabantay sa nanay mo? Sabi niya kain ganun. Tapos sabi ko kay boss, isa lang buhay ng nanay ko, basta bantayan ko muna to, pero promise ko sa'yo boss, pag bumalik ako dyan, magtatap ako dyan. Wag lang ngayon boss, sabi ko. Kasi, importante sa akin to eh. Kaya nangyari naman nung natapos na po imagine niyo po may sign ako, binigyan ako ng sign. Pero na, ubos lahat ng tao ko, 9 months ako sa ospital. Ngayon, humataw na po ako, nag-top 15 ako nun. Yun yung unang-unang top 15 ko. Okay? Eh kaso sinabi ng doktor, hindi na daw madudugtong bituka ng nanay ko. Na-stress po ako na sobra nun, ako na ospital. Kasi bawal po akong may stress, malungkot ako, bawal po yun, tataas yung, hihina yung resistensya ko, tataas ang infection ko. Ayun po yung na-dextrose ako, yung nakita niyo po naka-dextrose ako. Kakatapos ko lang ng ospital nun. Ibig sabihin po, nag-top 15 ako, kakabid ko lang ng grupo ko, naubos uli. Ubus uli lahat ng tao ko nun. Para at least alam nyo lang, baka mamaya sabihin nyo. Kasi sabi nga ni Abjas, wala palang pumasok na inquiry, nag-quit na. Ako nga pa binigyan na ng sign eh. Di ba? 9 months pa na hospital nanay ko, ako pa na hospital pa ako. Hindi po ito naging madali bago po ako nag-top. Diba? Pero hindi ako nag-doubt na hindi ako para dito ako. Not because dati nasa top ka ngayon, wala ka sa top, hindi ka para dito ka. Kaya po nung nag-top 1 ako, sa ako na-realize, kung paano kinonsider ko na hindi ako top 1, ay na hindi para sa akin to, hindi ako magta-top. Aksidente to. Wala na ako. Kaya ibig sabihin po guys, nung time na humahataw ako, walang resulta, naubos na, 2 beses naubos, baka pag sa inyo nangyari yun. Ayaw nyo na. Diba? Never po ako nag-doubt. Hindi ko po. Kasi nilagay ko sa sarili ko, wala akong choice. Dito ako kita ng malaki. Saka tuwan-tuwa ako dito, first binary ko po ito. Sa buong buhay ko ngayon pa lang ako nag-binary. Kaya sobrang gigil na gigil ako dito sa binary. Dahil nga first time ko sa na-experience na ganun pala kabilis kumita dito. Okay. So, at least alam nyo, di ba na hindi magiging madali ang journey nyo. Kaya nga sa akin minsan meron po nagsasabi sa akin ng ganyan, Sir, magjo-join po ako sa katapusan kasi darating pa lang yung pera ko sa katapusan, o kaya naman minsan sasabihin, Sir, di mo na magjo-join kasi nagbabayad pa ako ng utang dito sa abroad, di ba? Kaya sabi ko nga sa kanya, pagkausap ko, baka magamit nyo to. Sabi ko gano'n, alam mo ma'am, sabi ko gano'n, ang success kaya tinatawag na success kasi hindi siya madali, mahirap siya. Kung magjo-join ka, pag may sahod ka na, hindi po success yun kasi ang dali nun eh. Kung magjo-join ka, kung kailan wala kang utang, hindi po success yun kasi madali yun. Ngayon po ang pinakamahirap mag-decide, ngayon ka mag-join. Kasi yun po ang success. Diba? Kaya kasabi-sabi sa akin ng tao, sandali lang sir dumaan na yung uutangan ko eh. Nabol niya utangan niya. Diba? Nga lang, hindi siya pinautang. Pinabukasan, namit ko ulit. Hindi ako pinautang, pero okay lang. May kwintas pa ako eh. Sinanla niya yung kwintas niya. Yun siya. Diba? 1 account nga lang, wala yun. Nag-7 accounts pa yun. Kaya sabi ko sa kanya, diba? Kung kailan mas mahirap kung mag-join. Kaya sa inyo po, guys. Kung kailan po mahirap, magpasalamat kayo. Diba? Kasi nandyan yung success. Wala po kung kailan madali. Kaya nga, alam nyo, ako sinasabihan ko mga tao ko pag naging madali para sa'yo, dun ka po matakot. Oo, matakot ka. Pagka ang lakas mo magpa-join, kaka-join mo pa lang, matakot ka kasi wala kang learning dun. Kaya ako, baliktad po ako sa ganyan. Kaya pagka malakas magpa-join yan, ina-analyze ko kaagad yan, pine-prepare ko na yan, hindi pine-prepare na kita, hindi porkit naging mabilis ka, madali para sa'yo. Lalagpasan mo yung dinaanan namin, dadaanan mo yun, baka mabigla ka. So kung kailan siya nagka-resulta, saka naman hirap siya magpa-join. Kaya sinasabi ko, kasi dadaanan mo yun, hindi mo lalagpasan yun. Dadaanan mo yun. Lì faceva online perché non potevo uscire di casa. O yun.
Oo, Pacheco nasagot ko naman yun, di ba? So yun, ganun. Saka ano po, yung pa, sige mamaya na, sige Abjas, Ang problema sa may tanong pa. Sige, sige, sino pa may tanong? Saka ito po, i-share ko na rin sa inyo to, guys. Para at least alam nyo po kasi kanina tinatanong din sa akin ni Franz yung sa ads ko and whatsoever, kung may follower ako. May kukwento po ako sa inyo. Para at least, kaya nga nung kinukwento ko to kay Romano Vasquez sa Kilaban, how can you tell me na magaling ako? Tingnan nyo po merong isang tao, wait lang. Sige, basta. Hindi sayang, dapat pala na-save ko yung, hindi ko na-picturean eh. Pero basta meron pong isang tao na OFW yan eh. Nagsisearch siya sa, nakita niya dumaan sa timeline niya po, yung So My King na franchise. Franchise pa nun. Franchise pa po. Okay? Yung 250,000 plus pa yun. Okay? Anong nangyari po, dumiret siya kay Boss Joe. Dumiret yan kay Boss Joe. Kinontak niya si Boss Joe. And tinanong ni Boss Joe, sa kabang country, Israel. Nung time po na yan, walang ibang nag-online sa JC niya, kundi ako. Yan po yung kakabalik ko lang, galing sa ospital ng nanay ko. So talagang nagdadasal talaga ako niya, makarecruit ako ng nag-start po uli ako mag-build eh. Tignan niyo po yung tao, dumirik kay boss. Si boss naman, minessage ako, Dens, walang ibang makaka-handle nito kundi ikaw kasi Israel to, online to. I-message mo, minessage ko yung tao. Alam niyo po nangyari, nung nag-seminar akong ganyan, pagkakita niya sa akin, saka pagkarinig niya ng salita ko, ang sabi niya, alam mo ba sir, hinahanap kita? Napanood ko yung video mo, yung bakit maraming mahirap na Pinoy, yung 4 na video mo, sabi niya sir, pinanood ko lang. Nilista ko pa nga number mo, inipit ko sa Bible ko. Pinakita niya yung picture sa akin, ma'am, pinakita niya. Although yung number na nandun, hindi akin. Ay sabi ko, ma'am, hindi ko number yan kasi yung video ko, marami talagang gumamit niyan sa ibang networking, nilagay number nila. Pero sabi ko, hindi akin yan. Pero tignan niyo po yung essence nun. Hindi ako magaling mag-ads dun, hindi ko nga in-ads yun eh. Hindi rin ako magaling mag-convince nung kasi hindi ko po yung kinonvince. Ibig sabihin, blessing talaga sa akin ng Diyos yun. 3 bangga ko yun, kasama yun sa nagpa-top 1 sa akin. Yung tao na yun. Hanggang ngayon. Okay? Kasama po yun. O kaya nga sabi ko nga sa kanya, ma'am, okay lang ba yung itong usapan natin na to, pati yung picture na yan, picturean mo. Kasi pagka napakita na kita, i-share ko yan sa sa testimony natin. Kaya sa video seminar ko, nandun yun, pinipresent ko yun. Saka sa grupo ko, kilala nila yun. Iniipon namin yung testimonials niyo. Kaya sabi ko, pagbabalikan natin, ma'am, naghahanap ako ng downline, hinahanap mo naman ako. Dumirik ka kay boss, binalik ka sa akin ni boss. Diba? O. Kaya kumbaga sa akin, blessing yun. Okay? Tapos ganito po, hindi pa naman tayo closing pero share ko na baka makalimutan ko. Yung giving ko napaka-importante sa akin. Kaya nga kinwestiyon din ako dati ni boss dyan kasi nga nagulat din si boss. Ako kasi 20% ng kinikita ko binibigay ko po talaga sa Diyos yan. So weekly kung magkano check ko 20% niya. Talaga? Ups, 20%. Kaya tinanong ako ni boss yan sabi. Kumita ka 2 million, 4 million bibigay mo? Bibigay ko po. Ay, 400,000 Abo, ganun, oo. Paano mo siya bibigay? Ano na? Ups? Paano mo siya bibigay? 4 na church binibigyan ko saka 700 lang. Nakikita mo yung screen. Parang hawak din ganun. O, pate, tapos ayaw din tawag. Hindi ka naman kaunang sa link. Pero tignan mo Ups, tignan mo Ups. Kita mo naman Ups, kahit ano pinagdaanan ko. Kahit may condition ako. Di mo ako mabura dyan sa top. Di ba Ups? Kaya dati sinabi sa akin ni boss yan eh. Sabi sa akin ni boss, 10 million kinita mo, bibigay mo 2 million. Sabi ko, boss, hindi pa ako nakahawak ng 10 million. Pag nahawakan ko yan, bibigay ko talaga 2 million. Pero hindi nga ako nakakahawak ng boss na hawakan ko eh. Although hindi pa ako naniniwala sa tides, 10% lang yan, 20 ako. Kasi po ang mindset ko po, ganito eh. Diba? Parang ganito oh. Minsan kumikita, may nagtanong sa akin yan paglabas ko eh, tinanong ako ng babae. Sabi niya, up sa 10 niya, hirap na hirap ako eh. Sabi ko, magkano checking mo last month? 60. Ang 10 niyan, 6,000. Magkano checking mo ngayon? 30. Eh di, pagdasal mo, ibalik ka sa 60, bigay mo 6,000. Tumubo ka pa kasi mas malaki na wala sa'yo eh. Nakuha niyo po yung point?
Diba? Kaya alam mo, si Risa Garcia, yung nasa party niya. Diba? Alam niyo po, hindi ko yan ni-recruit. Still ko yan ni-recruit. Nag-message sa akin yan. Sabi niya sa akin ganun, Sir, kaaway ko yung upline ko dito sa Real. Gustong-gusto ko mag-online. Lagi sinasabi sa akin, tumigil ka, walang pera dyan sa online, mag-offline ka. Ngayon, ang sinabi ko sa kanya ganito, hindi ko alam kasi na leader para sa Royal eh. Wala akong idea doon. Kasi kung leader siya, di ko siya ni-recruit eh. Yung kaya sabi ko, buti Risa, hindi mo sinabi sa akin leader ka doon. Kasi kundi, hindi kita ni-recruit. Sabi ko sa kanya. Saka pinipilter ko rin kasi minsan pag masyadong magaling kaysa sa akin, hindi ko talaga ma-handle eh. Okay? Nakita ko sumusunod. Basta ang deal ko sa kanya, pagka-recruit ko, kausap kong ganyan ha, ma'am ganito, susunod ka sa akin. Pag hindi ka susunod sa akin, huwag kang mag-join. Hindi tayo magsasama na matagal. Susunod ka muna sa akin. Ngayon, deal ka ba dyan? Sabi niya, yes up, deal ako, sige. O tapos sabi ko sa kanya, huwag mo re-recruitin mga downline mo ha. Kasi hindi mo mapuprove yung sistema ko pag nirecruit mo downline mo. At huwag mo re-recruiting kakilala mo. Tuturuan kita, mag-start ka zero. Kaya lahat na na-recruit ng app, wala siyang kakilala kahit isa. Kaya na-prove niya yung online na sobrang baliw siya. Ang dalawa, yung upline niya, umalis sa Royal na Great Life. Tapos wala na rin sa Great Life. Tinalo niya yung upline niya. Kasi nga, nag-online siya yung upline niya. Hindi. Baka ngayon, nag-offline na rin. Sige, ay nag-online na rin. Pero tignan niyo po, hindi ko po yun ni-recruit. Blessing yun sa akin. Okay? Kaya ako baga doon ko siya na-prove. Actually, kwento ko lang sa inyo ha. Meron akong bagong member apps. Hindi ko siya ni-expect na magaling siya. Ako baga wala siyang leadership para sa akin. Yung downline niya may leadership, pinahawakan ko pa nga yun eh. Pero naunang nag-quit yun, siya nag-stay. Tapos ang dalawang oras nagulat ako, nagpapa-pay in, 7 accounts, 11 accounts, 14 accounts. Sabi ko, Jenny, ang galing mo, paano mo nagawa yan? Ano pa yun ha, yung may accent siya pag nagsalita, hindi siya ganun kagaling mag-convince. Sabi ko, Jen, ang galing mo ha. Anong ginawa mo? Sabi niya, Apps, di ba sabi mo sa seminar, magbigay, ang ginawa ko, pinadalang ko yung kapatid ko ng 1,000, yung 300, pina-offering ko sa church. After nun, Apps, nung nag-ads uli ako, Apps, sunod-sunod ang multiple accounts ko. Diba, so how can you tell me na hindi siya effective? Yung Risa Marinas po, Apps, yung Risa Marinas, pag umuupo sa simbahan, pinapatawag yung nagbibigay, ang katabi niya, mayor na. Sabi niya, Apps, ibig sabihin, katapatan ko na magbigay yung mayor. Kasi kami na magkatabi sa mesa eh. Kasi nung nagkalahating milyon si Risa, parang, sabi ko, Risa, ano ginawa mo? Sabi niya, Apps, ganun din ginawa ko. Basta nagbigay ako. At hindi ko, pikit mata lang ako, binigay ko yung ibibigay ko. Yung Kimberly Dino, ganun din po yun. Unang-unang nag-top performer yun. Sabi niya, Apps, di ko nga alam kung saan ako magbibigay. Pumunta ako sa grotto, bahala na, basta binigay ko dun. Top ako. So, kumbaga, kaya ko po yung sineshare sa inyo. Ayaw ko po kasing mag-expect kayo na so. Hindi ko sinasabing hindi po ako magaling ha. Kumbaga, ako po kasi, sobrang galing ko, gagalingan ko ang sarili ko. Pero kahit gaano po kasi tayo kagaling, pag hindi binilis ng Diyos yung gawa mo, or kaya umangat ka man, pwede kang ibagsak uli niyan eh. Nakuha niyo po yun. Kaya tinandaan ko po yan sa sarili ko. Kaya ako po, parang ngayon, etong linggo na to, 54,000 yan. Okay? Bigay ko po yan. Hindi ko po yan yan. Okay? 500 ka ngayon linggo? 540? Hindi. 20% up eh, mga 268. 268 yung ngayon. So 54 yun. Bigyan ko. Diba? So ganun ups eh, ganun yung ginagawa ko eh. Every yan, weekly na po yan. Ginagawa ko po yan. Okay, tapos kung kailang mahina ako up, lalo ko nilalaki yan. Kaya nung nakaraan, nagbigay ako doon sa isang pastor. Sabi ko, Pastor, sabi ko, 30 yung binibigay ko doon. Pastor, yung binigay ko sa'yo, di ba 30? Bigay ako ng 20 ngayon, mahina ako ngayon linggo na to eh. Bigay ako ng 20. Kaya itong linggo na to, 125 yung pains ko. Nakapila pa nga, nandiyan, nakapila pa nga iba, hindi pa na-include. Para ma-inspire lang kayo. Father Darwin. How are you, Father Darwin. Hello, Father Darwin. Hello. Ayan po yung encoding, nakapila, di ba? Nakapila po yung encoding yun. Nakapila po. Encoding yan?
Oo, encoding. Solid. Tapos adjust may ganito kami para ma-filter mo. Line 1. Inatrack na, dati tinanong ako ni Adjust niya, ni Adjust, di ba tinanong mo ako dati? Upline, ano yung tsunami payings? Di ba natatanda mo, Adjust? Tinanong mo ako. Pero hindi pa ako naglalatag noon, hindi pa ako naglalatag. Ang sabi ko sa grupo ko, hashtag tayo, tsunami payings ha, i-attract natin yan, maglalatag tayo, pabababain ko simula taas ang lababa. Kaya sabi nga ni boss, hindi pa pwede, yari tayo dyan. Sabi ko, boss, gawin mo ng paraan kasi pinangako ko to sa taong linggo. Ngayon na pagkakataon ka. Sabi, sige, bahala na si Kati sa mga guard. Kaya tinupad ko yun. May ganito kami, Apso. S90. Nagkagulo, pati kami nagkagulo dyan. Ito, upline, nung ginawa namin to, hindi pa kami sumasagad. Parang ang nangyayari, minsan, ang makikita mo dito, Dennis 3, Kimberly 1, yung pag ganun, hindi kami nakakanayin sa isang araw. Sabi ko, guys, i-attract natin to. Maniwala kayo sa akin, i-attract natin to. Okay? Eh, apply na, tignan mo, ang encoding ko hanggang August 30. Dito sa kabila. Dito, September 5. 9999999 yan, puro ganun yan. Pero apps, nung sinimulan namin yan, hindi yan ganyan. Inatrack lang namin yan, pinaniwalaan namin yan. Kaya yun, isa pa, yung attraction. Napaka-importante ko. Talagang, kung ano yung panggigigilan mo, ilista mo talaga yan. Bakit na magsimula ka, na wala kang pinanggigigilan. Kasi kahit wala ang upline mo, yung sinasabi nyo pong hirap sa online na yan, di nyo yan mararamdaman. Yan ang unang-una nyo po na ano sa sarili nyo. Tapos talagang tama si Abjas, yung mayabang. Tama yun, magyabang po kayo talaga. Kaya dati may downline akong ganyan, sabi niya, upline, baka ganito kayo. Upline, hindi ko na sasabihin, gagawin ko na lang. Kaya sabi ko sa kanya, kalukuhan yun. Kaya ayaw mong sabihin kasi hindi ka naniniwala, hindi mo magagawa. Ay, hindi mo magagawa yan. Sabihin mo para magyabang ka, okay lang. Kasi alam mo, kaya mong gawin. That's the time mangyayari sa'yo. O, yung sinabihan ko po ng ganun, dinikit niya sa pader yung sinermon ko. Ayun, nag-tap din yun sa grupo ko. Okay. So, yan po yun. Blessing plus hard work, sabay po yan. Okay. Kaya, pagsabayin nyo lang po. Pero again, depende po yan sa inyo kung ano po yung, kung ano po yung mas okay sa inyo. Basta paglaanan nyo po. Tapos lalo ngayon, subukan nyo po ngayon, kung kailang wala ka nare-recruit ngayon, saka wala kang pera ngayon, ngayon ka magbigay. O believe me, itong linggo na ito, makaka-recruit ka. Kaya apps, tinuro, actually sa buong grupo ko, batas ko yan. Kasi nga, sobrang subok namin yan, kaya malakas din kami magpa-pay-in kahit na. Kaya nga, meron time na na-block kami lahat wala kaming choice Ang gagawin natin, papalo up natin lahat ng inquiry. Doon kami first time na sumagad na 999999999. Ibig sabihin, kung kailang block kami, nagbigay kami, doon kami sumagad ng 999. Okay, so sobrang subok yun. Teka, basahin ko uli yung tanong. O sige, pag may tanong kayo, tanong lang uli. Sagutin ko lahat yan. Malakas kayo sa follow-up. Mga... Actually, ganito, huwag kayong matakot na mag-follow up. Kasi marami pong napadyon because of follow up. Kasi dati ang naging challenge namin offline, ganito. Kaya ano talaga bad things happen for good palagi yan. Kasi ang nangyari apps, dahil nga pagkaon namin ng ads, pumapasok yung tao. So ang ginagawa ng mga tao ko, hindi sila nagpa-follow up. On uli, handle. Ganun ang ginagawa. Siyempre, ang ginawa naman sa amin, kaya blessing in discussion, ang nangyari, na-block yung ads namin. Wala kaming choice kundi mag-follow up, di ba? Makukulit yung mga member ko, sinasabihan ko, mag-follow up. That time, wala silang choice kundi mag-follow up. Di nag-follow up, sumagad kami, 99999 sagad kami. Kaya kumbaga, ang Diyos gumawa na rin ng paraan para ma-appreciate nyo na huwag kayo mag-on, mag-follow up din kayo. Diba? Kasi binayaran nyo na yan follow up nyo na. Saka alam nyo po, meron kasing tao ganito marami po kayong makakaharap na nag-join na sa iba, pero naka-chat mo, ayaw mag-join. Kasi ang nangyari sa kanila, nung pina-join sila nung napa-join sila, pinabayaan sila. Okay? Kaya ang nangyari po ganito,
Kachat mo siya, interested siya, hindi mo siya pinalo up. Ang nasa isip niyang tao na yan, itong tao na to, kaparehas to ng mga ibang nag-recruit sa akin. Eh, ngayon pa nga lang, doon ako pinapalo up. Pag nag-join ako, hindi na ito magpaparamdam. Nakuha niyo po? Kaya merong mga tao, actually may mga napa-join ganyan pagka-interview. Sabi ko, ma'am, bakit ka nag-join? Eh, sabi niya, sipag mag-follow up nung nag-invite sa akin. Kaya nag-join ako. Nai-gauge niyo po? So, napaka-importante yung follow-up. Yun nga lang, yun lang ang challenge ngayon. Kasi nga, 24-hour rule ngayon. Kaya ang the best po na gagawin niyo po ganito. Pag naka-chat niyo sa page, i-add niyo agad sa messenger. Kailangan i-add niyo po yan sa messenger. Para sa messenger, pwede kayo mag-follow up non-stop. O kaya po offline, ina-add friend ko. Kasi nga, kung hindi ko man siya nakausap na, at friend ko siya, follower ko na siya, doon ako nagpo-post sa timeline ko. Kung kuya nare-recruit ulit. Add sa messenger, add sa friend. Kahit alin doon sa dalawa na yun. Okay. Kasi doon ako marami ako na, para marirecycle mo, pati yung mga dati nang hindi na nag-join. Marami akong ganun, kaya meron akong ganun. Sabi niya, sir, wala ka pang pinopost. Sinusundan na kita. Eh ngayon, ang dami mo nang pinopost ng OFW, kumikita ka, hindi pwede ako mag-join. Kaya kinabukasan, nagpadala, 8 accounts. So, ibig sabihin, tagal na naging kwan sa akin. Diba? Pero nakasunod siya sa akin, nakapollow siya. Tsaka siya nag-join. So, may timing din. Timing. Ano ba ako, Coach Dennis, masipag ako mag-follow. Kung naisip lang ako. Sige. Sagutin ko yan sa ito. Sige lang. Sige, siga muna. Hindi, parang ito pang ginagawa. Robert, nandiyan ka ba? Oo. Alam mo yung ginagawa natin, namimigay ka ng GC sa... Namimigay ka ng GC sa Instagram, namimigay ka ng GC na cellphone sa Facebook, right? Ano tawag mo doon? I want that. Kibos yun. Oo, yung I want that, diba? So, nagkaka-attract, pati ako, nag-donate ako doon, tapos dami kong likers right? So, baka tulong ba yun upline? Alin po yun? Kasi instead of paying sa Facebook, magpapapremyo ka? Yung GCGP? Oo, pwede yun. kasi meron Maganda yun. akong follow doon Tama, maganda yun. Oo, maganda yun. At least doon, i-add na nila ako. Okay din yun. Actually kasi hindi ko siya, kasi ako ganun apps just hindi ko siya masasabi na pangit at hindi hanggat hindi mo kasi natatry Ganun na kasi ako ngayon Kasi nga, ang ganda pa ng idea minsan, nakakat ko kaya hindi ko na siya kinakat. Pero yan, ako tingin ko magandang idea yan. Kasi ang pinaka-importante lang kasi palagi makabuild ng relationship Kaya nga dati yung sinasabi sa akin. Dami natin likers din no? Kasi nakakuha ka na ng trust doon, pwede mo nang i-message yun. I-message ka rin, no? Basta ang tao to si to believe yan, pakita ka lang result. Kung wala kang result ng member ng team nyo. Kasi dapat apps lagi nyo lang i-emphasize dyan, team. Team talaga i-emphasize nyo dyan. Kasi kung tutuusin, ang laki ng JC, kahit kanino pwede ako mag-join. Pero bakit sa Team JC? Kaya kami ganun, MPH kami palagi. Yun ang ina-emphasize namin. Kaya nag-join sa amin dahil sa team. Yun pa rin. Ganun. Try nyo apps. Sa tingin ko maganda yan. Kasi, makaka-relate nyo na tao Saka, kung nakapagbigay kayo ng ganun, pwede nyo ng kwento kasi kumikita kami ng ganito. Pwede nyo Pero sa Greeners na easy ako. Pwede yun apps. Basta nyo. Magagamit nyo po yan. Saka basta may ideas, huwag kayong explore. Hanggang ngayon apps, ngayon, dahil nagka-block, hanggang ngayon, nag-explore. Although ngayon nga, yun. Parang isang linya ko sa kanya. Okay, so check ko lang kung naka-live na ako sa Legacy International. Okay?